ayan, nangyayari po yung ganyan. Ano yung kapitan mo? Oo, kasi siya nga promotor din. Yun po parang sa lahat. Kaya yung pinakasal na mananood namin. Sarap po guys, yung cellphone ko guys, so akin po di siya akin po pansit ganito, di siya rapid noodle. Hindi naman po uma-action. Yun ang medyo mga nakaka-action. Kasi yung ating mga kapuso ay nagre-report naman sa barangay. Ngunit hindi na-action na ng tama. Kaya kailangan ng gumalaw ang PNP dahil nga sa mga report na ganito. Alright, Yusuf, maraming salamat po sa oras ulit at sa aming pang-aabala ng maaga sa inyo, ha? Happy weekend, Yusef. Thank you so much. Weekend sa inyo, at sa buhay po kayo. Thank you. Mga kapuso, si Undersecretary Jonathan Malaya ng DILG naghatid sa ating oras, 43 minutes makalipas po alas 7 ng umaga sa radyo na. Double duty. Cortesía na. Disiplina pa. Ihip mo lang ha, huwag mo muna kain ha, ihip muna. Tandaan ha, mainit pa yan. Kaibigan, huwag ka na munang lumabas ng iyong bahay. Maliban na lang kung bibili ng pagkain o may emergency. Tandaan ang mga sumusunod. Kung kailangan lumabas ng bahay ngayon may enhanced community quarantine, magsuot ng mask. Siguruhin may 1 metro ang layo sa ibang tao. Magdala lagi ng alcohol o alcohol-based hand sanitizer. Huwag hawakan ang iyong mukha. Bago naman pumasok ng bahay, maghugas ng kamay gamit ang hindi at sabon sa loob ng 20 segundo o kaya mag-alcohol o sanitizer. Isprayan ang disinfectant ng mga sapatos at iwan ang mga gamit sa may pintuan. Maligo at ilagay ang pinaghubaran sa hiwalay na laundry bag at labhan agad. Ilagay sa hiwalay na tapunan ng mga gamit na gloves at face mask sa loob ng 3 araw bago itapon at ipakolekta. Sa wastong pag-iingat ang virus, hindi kakala COVID-19. Kaya nating tapusin. Aba, abot langit ang pasasalamat at saya. Buong Abril, tayo pa rin ang namuna. GMA radio stations pa rin ang #1 sa Mega Manila. Maraming salamat, kapuso. Lahat tayo, may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinaprotektahan, ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang nagmamahal. Mahal na kasi itong puno. Kaya ako hinihiyang magtanong. Dahil para sa life med, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maasa. Di kalidad na, abot tayo pa. Kaya araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang right med, para sa lahat. Sana po makita ko na po ang guardian angel ko bilang makakatulog sa akin. May maliwanag na bukas kahit pa para sa kanilang mga batang lansangan ngayon. Saturday, 3:45 p.m. on GTV. Kaya po ng babae. Ang sabi sa kwento, din pong medalyo. No sin remains hidden forever. Ika-10, Saturday, 2 p.m. on GTV. Magandang umaga po muli mga kapuso. Alam niyo ba, may bagong uri ng small eel o salabubang na-discover sa Davao Oriental. Tayo. Ang Circus bronzi na nakuha sa Mount Lipan Range Wildlife Sanctuary. Hango sa medalya word na bronzy o bronze, ang tawag dito dahil sa mga kulay bronze na marka sa ilang bahagi ng katawan nito. Sa talaga naman, magpaparaffle ng buhay na bata ang pakulo ng isang bayan doon. Ito'y para mahitayad ang mga residente na magpabakuna kontra COVID-19. Nagkakahalaga ng 10,000 watt o mahigit 15,000 piso ang ipamimigay na buhay na batang bata. Ayon sa district chief ng lugar, dahil sa naisip nilang pakulo, dumami na ang mga residente nagpapalista para magpabakuna. Usapang patok naman tayo mga puso. Gusto niyo na ba ang mga pagpunta ng Dami Life Hall na Ha? Pues, nasa... Yun na namin dalawa? Ibinibida ng TikTok. Dalawa yun! Ang kanilang mga biya sa nagpatok sa iyo ng TikTok nation. Dalawa ka pa! So, binagkat na betin.
Project. Ako po si Julian Cabrera Serra ng Super Radio sa Double B. Radio. Inutos mo. Dalawa yan. Dalawa yan. Dalawa yan. Hindi! Nakakaano ka lang. Milo! Ano ba yan? Di man lang ako tinirahan. Milo! Papa, pengi po Milo, Mama. Mama! Mama! Milo! Tayo natin na kumakain. Oo, yun talaga yung plano ko. Yun talaga. Kasi nakita ko lang yung kanina. Balik po tayo mga kapuso sa Double B TV at Don. Di si Double B. Ako pa rin po si Vice Salvacion. Ako po si Emil Sumali. Magandang umaga, mga kapuso. Good morning. Pogi ang palo. Ganda ng suot mo ha. Ito na. Ito mga kapuso. Happy birthday mo na kay Nanay Ramona. Okay. Ay, hindi. Birthday ba ni Nanay? Happy watching. Oh, yan. Advance happy birthday, Nanay Brenda Lizardo, OIC Nursing Service, Pasig City COVID Referral Hospital. Yan. At dahil ang usapan natin ay bakuna pa rin, mga kapuso, yung agnostic policy. Yung hindi isinasa publiko kung ano yung ibibigay na bakuna. Malalaman mo lang pag nandun ka na. Pag At ibibigay sa'yo. Ito, ito. Sasabihin niya, ang ibibigay namin sa yung bakuna ay ito. Pero hindi niya anunsyo na. Kasi nga namimili, Pfizer ang gusto ng iba. Nakatutong na tayo, saka mo lang alam. Hindi, bago ka pa. Lahat ang pinuposasa ko. Right to know yun ng pasya, ng tao. Nasa linya po natin sa Undersecretary Mirna Cabotaje, siya po ang chairperson ng National COVID-19 Vaccination Operations Center. Magandang umaga po, Yusek. Kami po sa Emila Tuhayan. Happy Saturday, sir. Sa inyo, Miss Wen at saka Sir Emil at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa ninyo. Ayan, nice to see you, Yusek. Ay, unang pang tanong, ang dami po kasi nagsasabi na baka daw ito tinatawag na agnostic policy ng gobyerno dito sa pagbabakuna natin. Yung hindi agad kasi nasa publiko na malawakan, dahil ibibigay na bakuna sa isang lugar ng bago naman. Ililihim mo na sa Oo, nagbaka daw po maglalim magdulot ng duda at pagkabantulot sa mga kapuso natin na magpabakuna, Yusek. Wala po ba itong consideration? Ito muna natin, I think let us give it a chance, no? Kasi lahat naman gusto magpapakita. Mama, tapos na po ikaw mag-init? Ang mensahe natin, dapat magpapakita tayo, filter na natin, at saka kung ano yung available na vaccine. That's the only way we can look for it. Kasi kung maghihintay tayo ng gusto natin makunahan, Milo po! mababakunahan, yung Milo! number of population, para maprotektahan tayo lahat and get us out of this pandemic. Pero Yusek, ito yung panahon na talagang kailangan na pursigihin po ng Department of Health yung information campaign at kailangan ipaliwanag natin anong pagkakadiferensya ng bawat bakuna sa isa't isa para punta na may nakaiwan ng bag na yun. Dahil sa cellphone, Dapat chicken. Chicken. Kaya vlog ka na. Vlog ka. Ayan. Tikim mo ako, tapos tikman mo yung akin. Okay. Gusto ba naman eh? Ayun, tagal. Yusek Jonathan Malaya. Yusek Malaya, good morning po. Yes, good morning, Julius. Good morning, Ben. And good morning po sa ating kapamilya. Yusek, Wait lang, may Sarah yan. Ito na nakabalita na meron daw pong nagaganap na
Hala, natatapon Sarah. Ba't mo kasi kinakamay? Sa Mandaluyong at ngayon, pagkasaluan po. Ano po bang investigasyon na ginagawa? Ba't kasi may cellphone? Pag yan nalaglag yung cellphone dyan, pasag ulit yan tayo. Dito na magkano. Meron di umano, nagbebenta ng bakuna o plastika. And we immediately requested and directed the Philippine National Police through Secretary Eduardo Anyos na imbestigahan sa agad-agad itong reports na ito dahil ito sa ibigan. Kung mga bakuna natin galing sa ibang bansa dito secured by government, hindi po pwede ibenta, no? So, nakakabahala na rin itong mga modus na magaling talagang gumawa ng scam. Ang daming scam na nagagawa sa panahon ng pandemya, no? At kahit itong mga bakuna ay nagawa na din ang scam itong mga sarili na ito. Sa reports po na natanggap ninyo, you think tanging Mandaluyong at San Juan po ba ang may mga report na ganito? Okay. Ang report na kasi sa amin ito dito sa hapon, no? Yesterday afternoon, napadala sa amin yung mga screenshots ng mga conversations at may tweets na ipinakita sa amin. So, we asked the PSP to investigate kasi hindi, well, no, it's possible kasi scam lang ito, no? Ate, laki ah! Hindi lang access. Ba't yun ante lang? Marami sa ating mga kababayan, for example, nalulong mga sa online selling, no? So, kung within na digital scam, na wala naman talaga. So, but we are counting anything. Kaya yung ating directive sa PNP, ay actually yung ito, no? Yung ating CIDG, yung ating anti-cyber friend group at yung NCRCO, ay pinakilos na natin. Makakalaman talaga natin ano pa talaga nangyayari dito. If indeed may ganito nga Siyempre, yung set, pinagmamalaki ng mga scammer, ano? Na may contact sila sa loob at pwedeng ipasok yung taong nagbayad. Mamalo ako! Ano ba pwedeng mangyari doon sa mga tao? Kung Mamalo mo siya. grupo dyan. Kailangan natin bilisan guys. Involving local officials or government officials or employees. Lakotin, patong-patong na patong natin yung isang kanila. Dahan-dahan baby, mabubulungan ka. Oh. Maya. Ang bakuna ng ating pamahalaan. Pagtapos niya, nabusin natin yung Myra natin, okay? Nguyain mo muna yung nasa bibig mo, huwag ka magmadali. Hindi ka matatalo. Panalo tayo dalawa. Finish na. Ay, higop! Ubuhin niya daw. Ito mo yung tinidor. Kapag nakain lang kahit na sino na ganito. O, higop mo na ako matapos. Sa amin, no? Sa kapulisan o sa ILC, para malaman natin ang mga tao na gumagawa ng ganitong Alright. Meron po noodle. Go, partner. Yusek, may mga mayor po, no? Na nag-react po doon sa pagtatago po ng Very good. Lalo na sa? Launch po ng BILG. Ubus na pa. May mga nagsasabi po, ito po ay panglaman. Wala na si Sarah. Siguro hindi namin yung position ng BILG. Paano po ba magiging sistema Ingat. ito? Taas mo, taas. Taas mo yung baso mo, taas mo yung baso mo. Wala mababasa. No, that is fully respected by the Department of Interior and Local Government and fully respected by the DOH and given by the Department by the local government which is concerned. Kasi po, hindi naman po ibibigin sa tao at dumating na sa dun sa vaccination center at any stage pwede kang magtanong. No? Kahit yung isang vaccination, step 1 o step 2, step 2, pwede na kang magtanong. Kung ano yung bakuna ito sa kanya. Gusto na naman namin yung mga. Na-announce sa media o sa social media na may ganitong bakit na mangyayari at nagamit nitong brand. Pagkatabi kami guys, nagbablog kami din. Nagbablog din si Sarah. Gamit cellphone ni Pahapa. Ito yung brand preference ng tao. And pag-trigger yun, Nagmumukbang kami. Now, kahit convenience lang,
Hindi pa kami pala magbumukbang nag-aalmusal. Kami, kaya kami nagbumukbang. Papa, mukbang kami. Gusto namin makasama kayo habang wala. Mukbang. Papa, nilang mukbang. So, yun lang naman yung inipresent natin. Wala kami ginagawa dito because kailangan talaga ng consent nyo. And non-consent to be inoculated is to know the man. So definitely po, pagdating nyo ng Pupunta naman yun yung vlog kami. wala po kami nakikita violation ng karapatan ng tao. Alright. So, you said hindi ko naman na maka-apekto ito lalo sa trust. Trust issue kasi tayo, di ba po? So, hindi naman po naniniwala din na makaka-apekto ito din sa wala ng mga tao sa pagbabakuna or vaccination program natin. Hindi po, dahil unang-una, kumalo na po tayo sa almost 200,000 vaccinations a day. No? Gumanda na yung ating vaccination. And the large portion po ng mga bakuna, Pfizer is a small portion nito. Alam naman po ng lahat na ang dumating sa ating bakuna na Pfizer is very limited. Hindi nga po yata umabot po sa 1 milyon. No? So, maliit na maliit lamang. So, despite that, napakadami nagpapakuna using our other brands. So, sa tingin ko po, hindi critical in increasing vaccine hesitancy. Alright. Thank you very much po. Yusef Jonathan Himalaya. Maraming salamat din po dito. And then, at mabuhay po kayo. Ano yan? Spotlight. Bigat.